Hi Aries, love reading, love horoscope, kapalaran sa pag-ibig 2025. Ito na po ang inyong reading, will be straightforward. Hopefully, kuha lang tayo ng ilang exact messages para sa inyo. Pero bago ang lahat, gusto ko muna kumuha ng pinaka-unang-una na. Gamit ang oracle na ito, na papuso. Para sa mga Aries 2025, anong kailangan nyong marinig? Mensahe gabay po para sa mga taong ito. Guidance, advice. Medyo mahirap lang siyang i-shuffle kasi papuso ang eksena. Love reading, Aries 2025. Usaping pag-ibig, relasyon. Anong kailangan nyong marinig? Aries. Dahil dyan, mahirap siyang ikat. Gusto ko ikat. Mahirap siyang i-shuffle. Kakat natin siya into 3. Tingnan natin. Kunin natin itong pinaka nasa unahan. Ready na ba kayo? Ito yan, no? Tayo ay live na live sa YT. Babalikan ko kayo maya-maya. Freedom. Uy, may hugot sa freedom. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. No matter what your relationship status, Aries, dito pa lang. Single ka pa man, in a relationship, or married, pahintulutan nyo na mapaangat yung freedom. Okay? Yung kalayaan. Na parang walang pag-iimbot. Walang pag-iimbot. Parang hindi nakakasakal. Mapaangat nyo pa rin sana yung pagiging free-spirited nyo. Yung may laya. Okay? Yung may gaan. Andun yung comfort. Yung peace. Ano pa man ang katayuan ngayon sa inyong buhay. Okay? Freedom. Siyempre, kaklarify na natin yan agad-agad. Aries, ano pang kailangan marinig ng mga taong ito ngayon? Bilang mga Aries, kaya marahil umangat yan kasi very independent kayo eh. Kayang-kaya nyo tumayo sa inyong sariling mga paa kahit kayo lang or kahit kayo lang muna. Hindi ibig sabihin ay may paglaya na or ano pa man. Pero ika-clarify natin ito para sa inyo, okay? 2025 love messages. Aries, anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message. Anong kailangan marinig ng mga Aries? 2025, pag-ibig po, relasyon, may umaangat na. May umaangat, gustong bumagsak. The Six of Swords and the Death card. This one is in reverse. So, ano to, napaisip si Moonchild. Mula sa kalayaan, meron ng, para sa ilan, guys, tayo ay general reading. Just only take what resonate. Hindi kailangang ipilit ang ilang sitwasyon na hindi para sa atin. Pero meron dito ang gusto na talagang lumaya. Para sa mga bago or pagbabago. Yes, something will end to make room for something new. Ready kayo or be ready sa mga bago or pagbabago pa na pwede nyong maramdaman, maranasan. If in a relationship, if ever dumaan kayo sa ilang hindi ganun kagaanan nitong mga nakalipas na taon or buwan, I see renewal. Okay? Parang meron kayong maiaayos or isa sa ayos na relasyon. Gayon din, married. Wala namang perfect relationship. Okay? Dito merong parang rebirth. Ayan, rebirth. Sasabayan nyo itong agos ng buhay. Hindi nyo naghihigpitan, lalo pa kung ito yung naging problema ng ilan. Or hindi nyo bibigyan ng control ang bawat isa. At pangibabawat kayo nung kalayaan. Diyan kayo higit na diyan kayo higit na yes, pagtitibayan palalo. 2025 sa inyong pagsasama. Okay? I feel, andito yung mas kalma. Okay? Kung pahihintulutan nyo lang ito, mas kalma ang bagong taon. Andito yung peace and yung stability. Kasi nagsisimula kayo ulit sa una. Kumbaga, pinagtibay, patuloy kayong pinagtitibay ng panahon. If you're already in a relationship, okay? I feel na merong strength. Andiyan yung power. Kung kayo'y mga single, napakagandang pagkakataon ito na
ito'y kung handa lang naman, di pinipilit, okay? Makakilala ng someone. Or meron talagang pwede kayong ma-meet na someone special 2025. Ang pinakasekreto lang dito ay yung pagiging free-spirited nyo, pagiging bukas nyo sa maraming bago or pagbabago. At mapapaangat nyo yung kayo, yung mga unique or authentic na Aries. Yung inyong aura, okay? Kung paano nyo dinadala ang inyong mga sarili, on fire at very independent. Let go of control. Let go of worries. Hindi yun makatutulong para makakonekta kayo sa tama at positibong potensyal pagdating sa buhay pag-ibig. At tayo, guys, anong kailangan marinig ng mga taong ito? Aries, ayun na. 3rd house and Jupiter. Aries, actually, sobrang mag-a-apply astrologically si Jupiter, the planet of love, expansion, is currently in your 3rd house, Aries, and it will stay until first half of 2025. So, ayun na. So, sasabihin ko lang palang yun sana. Tumalo na siya, guys. Share ko sana sa inyo yan. Kahit over the net lang po ito. Para sa ilan, long distance relationship or maaring meron kayong makakonekta over the net. Or dito kayo, sana, mapangibabawan nung mas malayang pag-uusap na hindi naman nasasobrahan or nakukulangan. Okay? May something like travel, transportation, sa ilang connection, may ilang saya, may good luck sa relasyon. Diyan kahigit na magiging, sabi ko nga, powerful yung inyong pagsasama. Para sa ilan, maaaring piliin na ang isa't isa. Or, lalo pa kung pinagtibay na nga kayo, couples ng sitwasyon, pagkakataon, maaaring lumagay na kayo sa tahimik. Ano yun, Moonchild? May peace na nga, lalagay pa sa tahimik. Hindi, maaaring meron nang magplano, ngayon pa lang, magpakasal, yes po, or magsama na sa isang bubong. I feel na merong pag-focus dito sa ilang transitions or transformations, especially kung ililet go nyo itong ilang unnecessary na ganap from the past. You have to let go of control, worries, let go of the past. Yung ilang extra baggage. The 6 of Swords kasi, bigyan nyo ng kalayaan ang inyong mga sarili. Hindi nyo deserve yung ilang pag-aalala na hindi okay. Baka hindi nyo dyan ma-meet yung tamang tao. Totoo naman yun. You have to be open sa mga bago or pagbabago. Sabayan lang ito. At dyan, you may meet someone, single, na siyang makapagbabago. Pwedeng makapagbabago ng inyong buhay. Something new, someone new. Huwag ka lang matakot, sumabay sa agos ng buhay. Ito yung umaangat para sa inyo. Love message 2025, Aries.